Next naman natin ito. Kanina galing Rodriguez Rizal. Ito naman galing Bulacan naman. Ano si Del Monte Bulacan. Bidawi, shoutout and then maraming salamat sa tropa natin na pinagkatiwala yung unit nila sa akin. Bali, Kaitas ito na 4 channel. Nakapag-repair na ako ng itong brand o ng itong klaseng model. Kaitas na 4 channel. Ngayon, ang issue, na-stock daw ni Bossing ng ilang buwan. Ngayon, nung binuhay daw, bigla daw may nangamoy daw. Sabi niya, umiinit tapos biglang nangamoy. Ano yung nagiging dahilan kung bakit umusok or nangamoy? Yung transformer, nanguluntoy na yung plastic. Buti, basta konti-konti na lang. Ngayon ipakita ko sa inyo Kaitas na 4 channel ito. Meron siyang 4 knobs. Yan, Kaitas K413. KY 4 channel, 13 watts. 13 no, grabe, taas ng numero. Yan, 4 channel siya na Kaitas. Ngayon, kung mapapansin nyo, tingnan yung transformer nanguluntoy siya. Nanguluntoy yung plastic niya, sobrang init. Although, buo siya. Nung tinisting ko, buo pa. Ngayon, sabihin nyo, bakit nanguluntoy na pero buo pa? Sa sobrang init yan, saka siya natusta. Okay, natusta. Maaring may problema dito sa either itong side na to or itong side na to. Kasi nga, meron siyang 4 channel Channel 1, either channel 1, channel 2, channel 3, or channel 4. Alin sa channel na yan, merong shorted yan. And then, kumbaga, backfire ba? Dahil nga ma-shorted dyan, hindi bumigay yung fuse, ito yung tinamaan niya. Okay, yung transformer. Ngayon, sobrang init niyan. Hanggang sa buti, napansin ni Bossing. Pero, working pa ito, kahit dito yung tsura niya. Sabi ko, buti na patay niya agad or nabunot niya. Ngayon, nihang ko siya para malaman. Nihang ko kasi, para malaman ko kung sira yung transformer, or kung nasa transformer ang problema, or dito. Kaya nihang ko siya parehas. Ang dami niyang wire, no? Kasi nga, 4 na channel yan. Ngayon, pansinin nyo, kapag ganito, gamit kayo ng bulb para sigurado. Okay? Tingnan nyo O natin. Diba? Hindi umilaw yung bulb Pansinin mo. Kung sira yung transformer, iilaw yung bulb niyan. Iilaw yan. Naka-clip siya kasi nga walang supply na nakakabit. Ngayon, ibabalik ko siya paunti-unti. Troubleshoot na to, ika nga Ngayon, ibabalik natin itong channel 1 and then 2. Ibabalik ko siya. Yan, para may idea kayo. Yan, ibalik ko. Yung channel 3 and 4, hindi ko binalik. Ngayon, kung may problema yung itong channel na to, iilaw yung bulb natin ng maliwanag. Okay, on natin. Pansinin nyo. Normal, di ba? Naka-protect. Bumaba siya. Normal. Meaning, maaring good yung channel 1 and then 2. Ngayon, bunutin ko naman ulit ito. Baga focus tayo sa kada channel lang. Bunutin ko ito. Ito naman ikakabit natin. Para malaman natin kung ito nga bang side na to may problema. Yan. Ngayon, binunot natin channel 1 and 2. 3 and 4 ang nakasalpak. Pansinin nyo Charan! May ilaw, di ba? Kung hindi ako gumamit ng ilaw na naka 220 ako, ito na naman yung tatamaan yan. Susunugin niya ng todo to hanggang sa matuluyan. Pwede nang i-rewind ito. Pero, nag-usap muna kami ni Bossing nito. Kung ipapa-rewind niya ito, magre-rewind tayo, i-rewind natin to. Kaso, magastos yun. Pero kung medyo nagtitipid si Bossing, kaya pa to, okay pa to. Para sa akin, working pa to. Nalusaw lang yung plastic dahil sa minute siya, nalusaw yung plastic. Pero para sa akin pwede pa. Ngayon, i-repair lang natin ito. Dito, 3 or channel 4. Okay, iangat natin yan. Nakalas ko na yung board ng Kaitas natin. Ito sa 4 channel. Isang channel ito, isang channel ito. Medyo manipis kasi heatsink niya, no? Ngayon, check natin or alamin natin kung saan channel lang may problema. Isang channel lang may problema nito, hindi ito magsasabay sila. Tayo magche-check, wala yang wala yang fast recovery diode na para sa may kwan niya, sa may ground emitter. Dito tayo sa may mag-actual tayo sa may output niya. Iba yung design nito Hindi makikita. Dito. Yan. Ngayon, dito tayo. Tingnan natin kung may shorted to. Okay, shorted dito.
Kwanto, emitter, ay hindi, base tsaka collector shorted. Tapos emitter, collector shorted. Meaning, dito na side may shorted dito. Tapos dito, okay, wala dito. Good dito. Good dito sa may kabilang side niya. Ano to, 0381. Tapos dito sa may 0302, nandag may shorted to. Shorted din. Kabilaan pala. Dito, meron talaga dito. May output dito na nasira. Dito, check natin dito. Wala dito. Walang shorted dito. Good dito. Ito yung may problema. Itong side na to. Ayan, huli na natin agad. Ganyan yung pagtitrace ng ganitong klaseng unit. Ang fast recovery diode dito, ito mapapansin nyo, short yan, short talaga yan. Yan, no? Kahit dito, kahit i-test mo to dito, shorted yan. Kaya pinaka-the best way, dito ka mag-check. Yan, iba kasi design ito. Gagawin natin, yan lang, medyo pwede naman natin iangat to. Although pwede, kahit putulin na lang yung emitter nito eh. Alam nyo naman, tamad ako eh. Pwede nyo tanggalin yan, pero ako, puputulin ko lang yan ha. Pasensya na, tamad naman, aminado naman talaga akong tamad eh. Hindi kasi siya nakadapa, pero kaya naman sungkitin, no? Yung emitter na resistor para hindi na kayo magputol ng paa ng emitter na transistor. Yan, diskartehan ko para mahanap natin yung output na nasira. Kinater natin yung kwan. Isang pares yung nasira. Ito, tsaka ito, hinalagyan ko ng ikis. Short. Ayun o. Sabi ko sa inyo, tamad akong technician eh. Pinutol ko lang yung emitter side nya. Yan, pinapuputol ko lahat yan. Ngayon, ito yung sabi ko may tanda oh. Yung ito, short ito. Yan, shorted siya oh. Kahit saan mo siya i-test, sa base and then, sa may collector and then emitter, shorted talaga siya. Collector tsaka base, shorted din. Tapos the rest niyan lahat good na yan. Isang pares, ito isa. Tapos ayan, shorted din ito. Ito, may ikis din oh. Lagyan ko na tanda oh. Ito. Shorted. Tanggalin natin. Buti tag-isang pares lang. Dito, wala naman tukinyakan eh. Wala naman sira dito eh. Pero, check ko pala yung MOSFET. Kasi naka-kwanto, 2 tire. Itong isa is diode to. Ito, MOSFET to eh. Check natin to. Baka shorted din to. Okay, buo naman. Buo to. Sa may kabila. Check natin. Kamaya eh, sira. 1 pair lang yung 1 pair lang yung MOSFET nya, no? Okay, buo naman to. Buo. Output lang na dali. Maaring output lang. Stepper kaya nito. Tanggalin ko muna yung output nya. Nakalas ko na yung dalawang transistor. Ito siya. Ngayon, binalik na natin yung paa nila. Yung emitter. Nakakabalik na yan. Diba? Basic na basic. Basic sa katamaran. Ayan, ngayon, check natin. Buti, hindi natuluyan yung transformer, oh. Nalunguntoy na yung plastic. Ayan, wala siya, oh. Diba? Wala na, oh. Kala ko shorted pa rin. Dapat ganyan. Parehas na reading nila, oh. Parehas lang, oh. Tapos, yung collector tsaka base. Dapat ganyan. Collector, tapos base. Parehas lang. Goods na dito sa kabilang side. Kabila naman ay siyempre check din natin. Ano to? Base tsaka collector. Okay, ganito. Reading nya. Tapos base tsaka collector. Okay, parehas lang. Tapos emitter base. Dapat ganyan lang. Alas walang reading. Kunting-kunti lang. Maaaring goods na yan. Ngayon, kabitan natin ng output transistor syempre. Lagyan natin transistor para ma-testing na natin. Nakompleto ko na. Saan na ba yung kanina? Ito. Focus.
Ayan. 0302. Tapos dito, 0281. Okay, ito to. May ikis. Yan, 0281. Ayan, balik na natin lahat yan ha. Double check natin. Baka mamaya may nakaligtaan tayo. Okay, nakakahinang naman. Pwede na ibalik to. Ibalik na natin yung board. Ayan. Ngayon, check natin kung may bias siya. Or magiging normal. Pero handa ko ng tester Ngayon, wala yung shorted Okay. Nag-trigger pero wag tayo magpakasaya, siyempre. Kailangan may masukat tayong bias. May bias na sukat dito. Mag-ingat kasi kayo, meron na. Ground collector ito Ground collector yung design nito. Okay, goods na Dito. Okay, goods na Goods na. Yan. Baba lang naman bias nyo, nasa 0.26 lang. Ito goods na to Mag-ingat kayo kasi kunting mali mo lang dyan, ground collector yan, dali ka dyan. Dito sa kabila, parehas lang nasa 0.26, nasa 0.3 lang. Itong isa, check natin itong isa. Pero tingin ko good na rin to Good din ito. Okay. Good din Okay. Pwede na. Buti, yun lang nangyari. Yun lang yung Pero dahil sa output na yun muntik na masira yung transformer. Pwede pa to. Pero sa iba, hindi na kung may budget lang may-ari or sa iba, okay na ipapa-rewind na ito. Pero para sa akin, pwede pa to. Pa naman wala pa namang problema siya Kumbaga, nanguluntoy lang to dahil sa sobrang init, hindi bumigay yung fuse. Although double check ko pala yung fuse nito. Kung bakit hindi siya bumigay. Pero sa ngayon, okay na. Dalaw-dalawain muna natin. Ito, naiwan ni bossing Hindi na niya daw mabunot ito. Tanggalin pa natin mamaya. Nasira na yung lock niya Sa totoo lang, pangit yung ito para sa akin yung mga piki na mga ganito. Minsan nagkakaproblema, hirap tanggalin. Buti kung mga original siya. Ayan, gawin natin or ginawa natin is parallel na lang. Ayan, nakaparallel para tawag ito yung input ay siya. Dalawa lang input yung lalagyan natin. Channel 1 and then channel 3 lang. Para 4 na channel ang gagana. Sa ngayon, dalawang speaker muna. Channel 1 and then channel 2. Mamaya lang yung 3 and then 4. Naka-stereo. Tama, naka-stereo. Ito. Parallel pala dun sa gilid. Stereo sa gitna. Okay, naka-parallel naman. Ngayon, on natin. Okay. Cellphone natin gumagana na yan doon ayan. Ang volume na gagana is volume 1 lang or channel A lang. Pero dalawang channel lang yung gagana dyan. Kasi nakaparallel tayo Ayan Kung sira yung transformer, matik, hindi gagana yan siyempre. Okay. Ngayon, channel 3, ipitin ko kung may lalabas na signal. Meron. Ibig sabihin, may audio yan. Gagawin natin, lipat natin yung speaker natin. Lipat natin sa may 3 and then 4. Tapos, balik tayo dito sa harap. Iyon Okay, working pa. Ngayon, okay na. Working na. Ito guys, hindi tayo mag-fix bias dito. Kasi naka-fix bias na ito. Wala tayong biasing dito na i-adjust. Although pero naman, yung resistor na naka-fix, yun ang gagalawin mo. Kaso nga lang, naka-fix bias na wala na siyang trimmer. Hindi mababa rin naman bias niya, nasa 0.3 lang Tama lang. Ngayon,
Ano gagawin natin? Tingnan ko muna yung fuse kung bakit hindi siya bumibigay. Medyo makapal yung kwan niya. Fuse niya, oh. Parang nasa 30 ampere yata ito. Grabe. Sobrang kapal. Hindi ko makita kung ilang ampere nakasulat eh. Kasi napaginangan na siya. Parang 20 rin naman nakasulat. Pero grabing kapal. Ngayon, papalitan natin ng halos lahat parehas, oh. Kakapal, oh. Boss, morning. Ay, Okay na? ito yung kwan niya, oh. Ito yung papalit natin, oh. Medyo manipis ng konti itong atin, oh. Compare mo dito, grabe, oh. Sobrang kapal, oh. Oh. Kapal ng hibla. Itong atin, medyo manipis-nipis ng konti. Ayan, mas okay pa to. Ngayon, palitan natin. Isang box tong in-order ko. Palitan din natin pati ito. 4 na piraso yan. Dalawa dito, apat, bali 8. Napalitan ko na lahat ng fuse nito. Ito, tsaka ito, dalawa. Ito yung mga fuse nyo. Yan, 8 piraso. Wala, ginawa ko, sinira ko na lang, tinanggal ko na. Wala na, hindi na ko makapit yung lock niya. Sana ba kanina yun? Ito, oh. Hindi na, kahit anong diin mo, hindi na siya kwan eh. Hindi na siya nagkwan, yung pin niya, hindi na naiangat. Tinanggal ko na lang. Tapos kinalangan ko na lang dito. Kasi may lock yan eh. Bira na yan. Ito na lang siya, oh. Oh. Yan na lang. Kaysa problema ka dyan kung paano mo tanggalin. Nakaparallel pa rin. Ngayon, pwesto natin na maayos to. Wala, nag-shutdown yata. Wala, nag-shutdown. Pambira na yan. Bali ito. Yan, naka-charge sa cellphone natin. Laptop natin. Ito ko magbukas. Yan, naka-channel A, B pa rin tayo muna. Naka-parallel pala ito. Ngayon, channel 1. Dalawang channel. Okay, working. Lipat natin sa may channel 3 and then 4 para matapos na yung video natin, ah. Okay. Dito. Tapos dito. Ngayon, channel 3. Okay na. Yan lang, hanggang dito na lang. Yung guys, sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-troubleshoot na ganito. Tulad yan, kakabahan ka, sabihin mo, tara, siraan talaga transformer. Kung talagang masilan kayo, or mas maigi naman talaga palitan ito. Pero kung nagtitipid kayo, alanganin kayo sa budget, eh sabi naman ni Bossing eh, umaray si Bossing sa transformer niya kung sakaling i-rewind. Kaya, okay na daw yan. Yan lang, step by step, di ba? Kung paano yung channel 1, 2, 3, 4, kung saan banda yung may problema, transformer ba or nasa amplifier stage. Kaitas na KY413 na power amplifier all the way from Bulacan. Okay na ito. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, subscribe na ang YouTube channel natin, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.